Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nagpadala ng sulat sa Senate Blue Ribbon Committee si dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Teves Jr. upang ipahayag ang kanyang kagustuhan na tumistigo sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, sumulat si Teves sa komite sa Senado kung saan nakasaad na maaari umanong makatulong ang kanyang mga testimonya sa investigasyon, gayon din sa paglikha ng mga batas at tamang pamamahala. Naniniwala rin si Teves na ang kanyang matagal na karanasan bilang isang mambabatas sa House of Representatives ay mahalaga upang makapagbigay ng kanyang mga pananaw at impormasyon kaugnay sa issue ng flood control project. Si Arnie Teves magtitistigo, magiging resource person sa investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control projects. Wow. Wow. Sumulat si Topacio kay Marcoleta. Ino-offer daw ni Arnie Teves yung kanyang sarili na kung pwede payagan siyang maka-appear sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Kasi marami daw siyang alam, matagal siyang congressman, gusto niyang i-share ang kanyang mga nalalaman. Totoo naman, marami talaga siyang nalalaman. Malamang nga, marami pa siyang naging pakinabang din, nasangkot din siya dyan. Talagang totoo, maraming alam niyan si Arnie Teves tungkol dyan. Kaya lang, credible pa ba siya ngayon? Credible pa ba siya? May kredibilidad ba siya? O baka may gusto lang silang ilaglag? May gusto silang punteryahin? Magsasabwatan sila ng mga pro-Duterte sa pangunguna ni Marcoleta. May mga gusto silang i-demolish. Yun. Hindi kaya ganon? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. Sumulat nga si Topacio. Si Atty. Topacio, abogado ni Arnie Teves, sumulat kay Marcoleta. O si Marcoleta naman, chairperson o chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba nagkakaroon ngayon ng investigasyon sangkol sa mga anomalya sa flood control projects? Ang ino-offer ni Topacio, sabi daw ng kanyang kliyente, pinaabutan siya, pinasulat siya kay Marcoleta para i-offer yung sarili niya. Payagang maka-attend sa pagdinig. Kasi matagal siyang kongresista, marami siyang alam. Kung mga flood control projects ang usapan, marami siyang alam dyan. So gustong i-offer ngayon ni Teves yung kanyang expertise. O nga naman, expert nga naman siya dyan. Pwede nga nung panahon niya, nanginabang din siya dyan. Kung ano yung sistemang sinasabi niya, posibleng nga nanginabang siya dyan. Totoo yan, walang issue dyan. Maraming alam Kaya lang ano ang agenda nila? Yun ang dun eh. Kung sa pagiging expert tungkol sa topic na yan, expert siya dyan. Walang question doon. Kaya lang ang tanong, anong agenda? Yun ang ito kasing sila Topacio. Anong agenda nila? Anong agenda nila Marcoleta? Unang-una lahat yan DDS. Pro-Duterte yan. Pro-Duterte si Arnie Teves, pro-Duterte si Topacio, pro-Duterte si Marcoleta. At alam naman natin, kung ang investigasyon sa Kamara ay may pinupunterya din, may tinatarget din na pwedeng i-demolish, mas siraan sa pamamagitan ng investigasyon, parang expose. Malamang sa Senado, ganun din. Hindi rin malayo yan. Baka may mga ilalabas si Arnie Teves na mga impormasyon, may ilalabas siya mga impormasyon, pero ang agenda niya, demolisyon. I-demolish kung sino man yung gusto nilang i-demolish. Ibig sabihin, hindi magiging maganda yung purpose ng pag-appear niya kasi demolition. Dapat yung pag-appear niya ay talagang makatulong na mabago ang gobyerno, mabago ang pasistema. Kaya lang ang hirap ng pagkatiwalaan ng ganyan si Teves. Parang wala naman siyang pagsisisi sa mga nangyari sa kanya eh. Parang wala naman siyang pagsisisi. Kahit ang abogado niya pa si Topacio, sana kung yung tipong yung tipong dati kang talaga involved sa mga ganyan, marami kang alam sa ganyan, tapos nasangkot ka nga doon sa kaso ng pagpatay kay Digamo, nagsisisi ka ngayon, gusto mong magbago, tapos ngayon dahil bahagi na yung pagbabago, gusto mong makatulong
mawakasan yung mga maling pasistema sa bansa, lalo na tungkol dyan sa mga projects na yan. Pagka ganun sana, kaya lang, hindi mo naman makita kay Tebes yun eh. O ang abogado niya pa, si Topacio, isa pa yun. Wala ka rin naman aasahan kay Topacio. Tapos ang head pa ng Blue Ribbon Committee, si Marcoleta, ay, lalo na. Sigurado may agenda na naman ang mga ito. Sigurado may agenda na naman ang mga ito. Anyway, mga kabunyog, yan yung Saka, si Tebes, mag-o-offer ng kanyang expertise. Hindi nga, totoo nga, marami siyang alam dyan. Kaya lang, na yan, mayroon niyang pupuntiryahin, mayroong agenda yan. Abangan natin, papayagan kaya ni Marcoleta? Papayagan niya kaya si Tebes na mag-appear? Kasi, pwede namang na talaga yan, nag-usap na sila Marcoleta at saka sila Topacio. Napa-appearin natin to. Maraming ibubunyag si Tebes. Parang katulad din yan nung mga nung mga preso nung panahon ni Gloria, yung mga panahon ni Laila de Lima, ang mga testigong nag-appear, mga high profile inmates. Siniraan nila si Laila. Baka ganyan na naman din ang design ng mga ito, nila Topacio, nila Marcoleta. Gagamitin si Tebes. Si Tebes naman, siyempre, gusto niyang ipakita sa bansa na siya. Gusto niyang mabago na rin ang bansa. Parang ganun. Nagpapa-good shot si Tebes. Parang willing magsabi ng kanyang mga nalalaman, mag-share ng kanyang nalalaman. Kaya lang, kung ang isi-share niya rin lang naman, alam na rin naman ng Senado, alam na rin naman ng maraming tao, bakit mo pa siya pag-share? Ano bang bagong isi-share niya? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan ng ating Ponto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.